attorney, naa na ba'y na priso tungod sa utang? Well, depende ni kung giunsa nimo pagpangutang. Kung imong pagpangutang ni issue kag cheque as payment, unya ni present aning cheque sa bangko ni untol or ni bounce, kana pwede ka filean sa imuhang gipautang og violation sa anti-bouncing law check or BP22 kung pananglitan dili nimo ma-settle ang value sa cheque. Another is if ang imong pagpangutang na ay fraud or misrepresentation involved, na ay deceit, na ay panglimbong, na ay panikas, kana pwede pud kang filean criminal case for estafa. And if ma-found guilty ka, then pwede ka mapriso, okay? So kani ang estafa or violation of BP22 naa ni siya silot nga kaprisuhan, okay? Pero kung pure utang lang o wala ka kabayan, dili ka mapriso. As long as ang imong pagpangutang walay fraud, walay misrepresentation, walay panglimbong or panikas nga involved o wala ka ni-issued cheque. Okay? Kaya sa atuhang constitution, it provides that there's no imprisonment for non-payment of debt. Okay? But again, it doesn't mean nga dili na ka pwede makihagihapon ka. But for civil case or for small claims as the case may be. Kanang civil case or small claims, wala na siya imprisonment nga penalty. Pero once found liable ka, pwede ka isyuhan sa korte nga pabayron sa imuhang giutang. Kung wala kay kwarta, pwede imuhang property. Kung wala kay property, kung na kay trabaho, ang imuhang sweldo mo i-garnish. Okay? So I hope that's clear, and that's it for Let's Talk Legal with Attorney Zai.